Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Heroes of the Golden Masks. Halina't simulan na natin. Sa lungsod ng San Xingwei, may isang banal na lupain na pinuprotektahan ng 5 maalamat na bayani na nagtataglay ng kapangyarihan ng mga lihim na gintong maskara. Paminsan-minsan, inaatake ang San Xingwei ng kanilang sinumpaang kaaway na si Kun Yi. Sa pagkakataong ito, isinama niya ang kanyang buong hukbo upang malampasan sa bilang ang mga tagapagtanggol ng lungsod. Pagsapit nila sa tarangkahan, hinarang sila ng pinakamatandang tagapagdala ng maskara na si Jie Hao. Ayaw niyang makipaglaban at magdulot ng pagdanak ng dugo kaya hiniling niyang umatras na lamang si Kun Yi. Ngunit kumpiyansa si Kun Yi sa kanyang tagumpay at tumangging umalis nang hindi nakukuha ang sagradong Jade Blade na iniingatan ng San Xingwei. Nang marinig ito, inilabas ni Jie Hao ang kanyang gintong maskara at isinuot ito. Agad siyang nabigyan ng pambihirang lakas at mga espesyal na kapangyarihan. Madali niyang naitaboy ang mga mandirigman ni Kun Yi nang hindi man lamang sila nahahawakan. Nagalit si Kun Yi at iniutos sa kanyang hukbo na sabay-sabay na umatake. Ngunit hindi nag-iisa si Jie Hao. Tinawag niya ang 4 pang tagapagdala ng maskara at inatasan ang bawat isa sa kani-kanilang posisyon. Magkakasama nilang pinabagsak ang mga kalaban isa-isa. Handa rin si Kun Yi sa laban at ipinatawag niya ang isang napakalaking mabangis na halimaw. Sinugod nito si Jie Hao at halos hindi na makahinga ang matandang bayani. Nang makita ito, agad na sumugod ang anak niyang si Li upang protektahan ang kanyang ama at nagawa niyang talunin ang halimaw. Sa huli, umatras muna si Kun Yi ngunit nagbabala siyang babalik siyang muli. Pagkatapos ng labanan, agad na nilapitan ni Li ang kanyang ama at nakiusap na magtiis pa ito hanggang sa makarating ang manggagamot. Ngunit tanggap na ni Jie Hao ang kanyang kapalaran. Alam niyang nalalapit na ang kanyang katapusan kaya bago siya pumanaw ay ipinagkatiwala niya kay Li ang isang napakalaking responsibilidad. Kailangan nitong mahanap ang susunod na tagapagdala ng maskara upang patuloy na maprotektahan ang San Xingwei laban sa kasamaan. Nangako si Li na hahanapin niya ang susunod na dakilang mandirigma, ngunit alam niyang walang sino man ang makapapalit sa kanyang ama. Humagulgol siya habang pinagmamasdan ang huling paghinga ni Jie Hao. Kinabukasan, nakipagkita si Li sa hari ng San Xingwei at ikinwento kung gaano niya namimiss ang kanyang ama. Hinikayat siya ng hari na maging matatag at sundan ang mga yapak nito. Dapat niyang tuparin ang huling kahilingan ni Jie Hao at hanapin ang susunod na tagapagdala ng maskara. Ipinaliwanag din ng hari na ang mismong maskara ang gag-abay sa kanya upang matagpuan ang susunod na bayani. Hindi niya kailangang maghanap ng kapalit ng kanyang ama, kundi ang bayaning tunay na kailangan ng San Xingwei. Pagkatapos sabihin iyon, binuksan ng hari ang isang mahiwagang portal upang makapaglakbay si Li sa makabagong panahon at mahanap ang lalaking itinadhana para maging bayani. Ngunit ang taong napili ay hindi isang mabait at marangal na lalaki na nakatira sa isang malaking mansyon. Sa halip, isa siyang ulilang batang lalaki na wala man lamang sariling tahanan. Ang kanyang pangalan ay Charlie. Natutulog siya kung saan-saan at umaalis bago sumikat ang araw. Wala siyang pinagkakakitaan at walang sinumang tumutulong sa kanya kaya nagsisimula ang kanyang araw sa paghahanap ng mga bagay na maaaring nakawin. Biglang may humantong sasakyan sa kanyang tabi at tinawag siya ng isang lalaki. Ito si Uncle Rizzo, isang tusong kriminal na ginagamit ang mga batang tulad ni Charlie upang magnakaw ng mamahaling mga gamit. Si Charlie ang pinakamahusay niyang tauhan dahil napakahusay nitong dumukot ng mga pitaka at mahahalagang bagay. Nang subukan ni Charlie na kumalas sa kanya, ipinaalala ni Rizzo ang perang ginastos niya upang iligtas siya noon mula sa mga pulis. Kung gusto niyang makaalis sa kanilang samahan, kailangan muna niyang bayaran ang lahat ng utang kasama ang interes. Nagbanta pa si Rizzo na babaliin ang kanyang mga binti kung susubukan niyang tumakas ng hindi nagbabayad. Samantala, nakarating na rin si Li sa makabagong lungsod at naghahanap ng susunod na tagapagdala ng maskara. Nang mapalapit siya kay Charlie, nagsimulang magbigay ng senyales ang maskara. Agad niyang hinayla si Charlie sa isang sulok at inalok na iligtas siya. Makalipas ang ilang oras, narating nila ang lungsod ng pag-asa ang San Xingwei. Bago sila magpatuloy, ipinakita ni Li ang mahiwagang susi na ginamit niya upang maglakbay ng 4,000 taon sa hinaharap at kunin siya. Pagkatapos nito, dinala niya si Charlie sa maharlikang palasyo. Inaasahan ng hari na ang bagong bayani ay magiging matapang, marangal, at malakas upang maprotektahan ang San Xingwei. Ngunit wala ni isa sa mga katangiang iyon si Charlie. Sa halip, nagtanong pa siya kung bakit siya naroon at kung sino ang matandang kasama nila.
Pinagsabihan siya ni Lee at sinabing magpakita siya ng respeto dahil ang kaharap niya ay si Haring UFO, ang lumikha ng puno ng buhay at ng mga mahiwagang portal na ginagamit sa paglalakbay sa panahon. Ipinaliwanag ni UFO na pinili si Charlie ng maskara upang maging bahagi ng maalamat na pangkat ng mga bayani na nagtatanggol sa San Xingwei. Tungkulin nilang protektahan ang puno ng buhay at ang mahiwagang susi ng portal. Ngunit nasa kay Charlie pa rin ang huling desisyon kung tatanggapin niya ang tungkuling ito o hindi. Dahil wala siyang interes sa kasaysayan o kabayanihan, ang una niyang tinanong ay kung magkano ang sahod at kung may kasama bang bahay, sasakyan, at libreng pagpapagamot ang trabaho. Hindi ito gaanong naunawaan ng hari, ngunit nilinaw niyang walang bayad ang kanilang ginagawa dahil isa itong serbisyo para sa kapakanan ng lahat. Upang mas maintindihan ni Charlie ang sitwasyon, ipinakilala ni UFO ang iba pang mga bayani. Ang una ay si Zhu, na kayang magbago sa alinman sa 12 hayop ng zodiac sa tulong ng kanyang maskara. Sunod ay si Zuma, isang mandirigma mula sa kahariang Maya na kayang kontrolin ng isang Poké-Top Ball gamit lamang ang kanyang isip. Ang ikatlo ay si Isop mula sa nawawalang lungsod ng mga hayop. At ang huli ay si Lee, ang pinuno ng grupo at magiging tagapagsanay ni Charlie. Sa kanyang pambihirang husay sa pana, halos hindi siya pumapalya sa pagtama sa kanyang target. Araw at gabi silang nagsasanay dahil anumang oras ay maaaring umatake si Kun Yi. Kapag nakalapit ito sa puno ng buhay, makukuha niya ang Jade Blade, pinakamakapangyarihang sandatang umiral kailanman. Sa kabila ng lahat ng paliwanag, tumanggi pa rin si Charlie na tumulong. Sapat na raw ang mga problema niya sa buhay at ayaw na niyang dagdagan pa ang mga ito. Lumabas siya ng palasyo upang humanap ng paraan pabalik sa kanyang mundo. Ngunit inutusan ng hari ang mga bayani na subukang kumbansihin siya. Sinundan nila siya saan man siya magpunta, ngunit paulit-ulit niyang sinasabing ayaw niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay laban sa mga mapanganib na kalaban habang nakasuot ng mga gintong maskara. Nang marinig ito, nagalit ang mga bayani at sinabi nilang ang mga maskarang iyon ay gawa sa pinakadalisay at pinakamahalagang ginto. Biglang nagningning ang mga mata ni Charlie. Dahil sa kasakiman, pumayag siyang sumali sa grupo. Ngunit lihim niyang balak na angkinan ang gintong maskara para sa kanyang sarili. Ipinaghanda siya ng mga bayani ng hapunan at ipinakita ang kanilang mga umiikot na kama kung saan sila natutulog. Pagsapit ng gabi, inilagay ni Lee ang lahat ng gintong maskara sa isang mahiwagang ball upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Hindi makatulog si Charlie kaya tinanong niya si Isop kung paano nagsimula ang digmaan. Ikinuwento ni Isop na minsang pinangarap ni Haring UFO na makipag-ugnayan sa ibang mga kaharian at anyayahan ang kanilang pinakamahuhusay na pilosopo upang gawing sentro ng kapayapaan at kaunlaran ang San Xingwei. Dahil dito, nilikha niya ang mga mahiwagang portal. Ngunit hindi niya inaasahang makakapasok din doon si Kun Yi. Kapag nagtagumpay si Kun Yi sa kanyang plano, mawawasak ang lahat. Hindi na sumagot si Charlie at nakatulog na lamang. Kinabukasan, maaga siyang ginaising ni Lee para sa pagsasanay. Nagsimula sila sa meditasyon dahil kailangan niyang maunawaan ang kanyang tungkulin upang magamit ng buo ang kapangyarihan ng gintong maskara. Ngunit hindi nagtagal, naputol ang kanilang pagsasanay nang muling umatake si Kun Yi sa nayon. Sa pagkakataong ito, may kasama siyang isang higanteng torong sinapian ng masamang kapangyarihan. Pumwesto agad ang lahat ng mga bayani, maliban kay Charlie na nahihirapan pa ring isuot ang kanyang maskara. Ito ang kanilang unang laban nang wala si Jia Hao kaya nahihirapan silang makasabay sa kalaban. Napagtanto ni Charlie na hindi sila mananalo sa ganoong paraan. Kaya gumamit siya ng kakaibang diskarte. Kumuha siya ng pulang tela at sinimulang iligaw ang higanteng toro na parang isang torero. Nang mailabas ni Charlie ang toro sa labas ng lungsod, dahil dito, si Kun Yi ang sinalakay ng toro. Agad namang pinahinto ni Kun Yi ang halimaw at naging isang estatwa ito. Nagmadaling kunin ni Charlie ang estatwa at biglang nagising ang kapangyarihan ng kanyang maskara, na tumulong sa kanya upang mabuhat ito. Umatras muna si Kun Yi, ngunit tiyak na babalik siyang muli. Nagtipon ang lahat sa paligid ni Charlie at masayang pinuri ang kanyang kabayanihan. Pagkatapos nito, umuwi sila para maghapunan, ngunit mas pinili ni Charlie na kumain ng mag-isa. Kinausap siya ni Helen, ang ina ni Isop, at hinikayat na ituring ang kanilang tahanan bilang sarili niyang pamilya. Ngunit sinabi ni Charlie na ang pamilya ay binubuo ng mga magulang at kapatid, at wala siyang ganoon. Naawa si Helen sa kanya at pinayuhan siyang huwag itulak palayo ang mga taong nagmamalasakit sa kanya. Dahil sa kabaitan ni Helen, hindi siya nakatanggi at sumama siya sa hapunan.
Habang kasama ang grupo, napagtanto niyang kahit hindi sila magkakapatid, para silang isang mainit at mapagmahal na pamilya. Kinabukasan, bumalik si Kunyi na may bagong plano. Nagpadala siya ng mga halimaw na gawa sa putik upang gambolain ang mga bayani sa tarangkahan habang palihim naman siyang pumasok sa lungsod sakay ng kanyang lumilipad na tigre. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang isang napakalaking halimaw na walang mukha na sumisipsip ng lahat ng madaanan nito at nagpapakawala ng malalakas na laser mula sa bibig nito. Habang papunta si Kunyi sa palasyo upang kunin ang puno ng buhay, may ilang mamamayan na nakapansin sa kanya at agad na nagbigay babala sa mga bayani. Mabilis na nagtungo sina Lee at Su upang protektahan ang puno ng buhay habang ang iba naman ay humarap sa halimaw. Nakarating si Kunyi sa palasyo ngunit hinarang siya ni Helen. Dahil dito, nakaisip siya ng bagong paraan upang talunin ang mga bayani. Dinakip niya si Helen at dinala ito palayo. Samantala, naghahanap si Charlie ng paraan upang matalo ang halimaw. Hiniling niya sa iba pang bayani na pagkatiwalaan siya at gambolain muna ang kalaban. Ginawa nila ito at ginamit ni Charlie ang kanyang kapangyarihan upang ihagis ang isang napakalaking estatwang bakal sa halimaw. Nabara ang bibig nito at sumabog ito sa libu-libong piraso. Nagsimula ng magdiwang si Charlie, ngunit dumating si Lee na may masamang balita. Dinala si Helen sa Obsidian Tower at kailangan nila itong iligtas bago pa siya mapatay ni Kunyi. Upang makarating doon, kinailangan nilang maglakbay sa kabuuan ng Sanxingwei patungo sa nakakatakot na kabundukan, isang lugar na pinamumugaran ng mga gutom na multo. Hindi maaaring patayin ng mga ito at lalo lamang silang lumalakas kapag gumagamit ng kapangyarihan ang kanilang kalaban. Dahil dito, hindi maaaring gamitin ng mga bayani ang kanilang mga maskara. Inilagay nila ang lahat ng maskara sa isang ball at naglakbay patungo sa Obsidian Tower. Nang sumapit ang gabi, huminto muna sila upang magpahinga. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Charlie kaya naglakad-lakad siya. Nakita niya si Lee na nag-aalay sa mga espiritu ng kanyang mga ninuno at naupo siya sa tabi nito. Humingi ng tawad si Lee sa kaluluwa ng kanyang ama dahil hindi niya pinagkatiwalaan ang pasya ng maskara. Akala niya noon ay nagkamali ito sa pagpili ng isang magnanakaw, ngunit napatunayan ni Charlie na isa siyang tunay na bayani. Humingi rin siya ng tawad kay Charlie at nagtanong tungkol sa cellphone na palagi nitong iniingatan. Ipinakita ni Charlie na naroon ang huling larawan ng kanyang mga magulang. Namatay ang mga ito sa isang aksidente sa sasakyan habang inililigtas siya. Mula noon, paulit-ulit siyang napunta sa mga mapang-abusong ampunang pamilya at masasamang tao hanggang sa piliin niyang mamuhay ng mag-isa. Naawa si Lee sa kanya at sinabing may pagkakataon pa silang dalawa na ipagmalaki sila ng kanilang mga ninuno. Kinabukasan, narating nila ang nakakatakot na kabundukan. May mga taong naninirahan pa rin doon ngunit palaging inaapi ng mga sundalo ni Kunyi na nagnanakaw ng kanilang pagkain at lupain. Nais tulungan ng mga bayani ang mga mamamayan ngunit pinigilan sila ni Lee na gamitin ang kanilang mga maskara. Bukod dito, nahuhuli na sila sa kanilang misyon. Gayunpaman, hindi nila kayang pabayaan ang mga taong nangangailangan ng tulong. Kaya napagdesisyonan nilang lumaban gamit lamang ang sarili nilang lakas. Habang tumutulong ang mga bayani sa mga taga-nayon, inatasan si Charlie na bantayan ang mga maskara. Isa itong perpektong pagkakataon upang tumakas dala ang mga ito. Ngunit nakita niyang nasa panganib si Lee. Hindi niya kayang pabayaan itong mapahamak kaya sinuot niya ang kanyang maskara at tumulong sa pakikipaglaban. Masayang pinuri siya ng mga bayani, ngunit pinagalitan siya ni Lee dahil sa paggamit ng maskara. Nagtaka rin ito kung bakit daladala niya ang ball. Bago pa siya makasagot, sinalakay sila ng mga gutom na multo. Sumakay silang lahat sa isang bangka ngunit naiwan si Isop kasama ang ball. Ginamit ni Charlie ang kanyang maskara upang iligtas siya, subalit naiwan naman ang ball na naglalaman ng 4 pang maskara. Matapos ang mahabang paglalakbay sa mapanganib na karagatan, narating nila ang isla kung saan matatagpuan ang Obsidian Tower. Nakita nila si Helen na nakagapos at humihingi ng tulong. Ngunit isa lamang pala itong bitag upang maakit ang mga bayani. Nahuli silang lahat ni Kunyi at pinagtawanan niya sila. Ibinunyag din niya na noon ay interesado lamang si Charlie sa mga gintong maskara. Inamin ni Charlie na naging sakam siya noong una, ngunit nagbago na siya. Hindi siya pinaniwalaan ni Lee at tinawag siyang traidor. Nasaktan si Charlie kaya nagpasya siyang umalis. Nagbukas siya ng portal at bumalik sa kanyang panahon dala ang kanyang maskara. Pagdating niya sa isang abandonadong bahay, nadatnan niya roon si Tio Rizzo. Inagaw nito ang gintong maskara at walang awang binugbog si Charlie.
Sa kabutihang palad, sinundan siya ni Aesop at iniligtas siya mula sa masasamang lalaki. Sinabi ni Aesop na lahat ng tao ay nawawala ng mahal sa buhay balang araw. Walang nananatili magpakailanman, ngunit handa siyang manatili sa tabi ni Charlie hanggat kaya niya. Agad siyang bumalik sa Obsidian Tower at ginamit ang kanyang husay sa pagnanakaw upang mabuksan ang kulungan at mapalaya ang mga bayani. Ngunit kailangan nilang magmadali dahil papunta na si Kun Yi sa San Xingwei. Kinuha ni Charlie ang lahat ng maskara at ibinalik ang mga ito sa mga bayani. Matapos talunin ang mga sundalo, kailangan naman nilang makahanap ng mabilis na paraan upang makabalik sa lungsod. Nakiusap silang lahat kay Zhu na magbagong anyo bilang isang dragon upang makalipad sila agad. Ngunit takot si Zhu sa matataas na lugar. Pinalakas siya ng loob ni Charlie at sinabing huwag niyang isipin kung ano ang mawawala kapag nabigo siya. Sa halip, isipin niya kung ano ang maaari niyang makamit kapag sumubok siya. Naintindihan ito ni Zhu at nagtiwala sa sarili. Tagumpay siyang nagbagong anyo bilang isang makapangyarihang dragon at mabilis silang lumipad patungo sa lungsod. Samantala, nakarating na si Kun Yi sa San Xingwei. Pinakawalan niya ang kanyang mga halimaw sa buong lungsod at nagtungo sa palasyo. Ginapos niya ang hari at binuksan ang portal patungo sa puno ng buhay. Nakarating din ang mga bayani sa palasyo, ngunit nahawakan na ni Kun Yi ang Jade Blade. Dahil dito, naging napakalakas niya at walang makatalo sa kanya. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga bayani at natanggal ang kanilang mga maskara. Inutusan niya si Charlie na tipunin ang lahat ng maskara para sa kanya. Ngunit palihim na itinago ni Charlie ang sarili niyang maskara. Bago pa makahalata si Kun Yi, ginamit niya ang kapangyarihan nito upang mabawi ang Jade Blade. Sinabi ni Charlie na kaya niyang tiisin ang lahat ng kasamaan ni Kun Yi, ngunit hindi niya ito mapapatawad sa pananakit sa kanyang pamilya. Sa wakas, nagawa niyang maibalik si Kun Yi sa pinagmulan nito. Nagdiwang ang lahat at kinilala si Charlie bilang isang tunay na bayani. Kinabukasan, nagtipon ang mga mamamayan sa palasyo upang saksihan ang paggawad ng parangal ng hari sa 5 bayani ng gintong maskara. Sa wakas ay natupad ni Lee ang pangakong ibinigay niya sa kanyang ama. Samantala, nakatagpo si Charlie ng isang bagay na higit na mahalaga kaysa ginto. Nagkaroon siya ng isang mapagmahal na pamilya, kahit na 4,000 taon ang layo nito sa kanyang panahon. At mula noon, patuloy na umunlad ang lungsod ng San Xingwei sa tulong ng mga bayani ng gintong maskara.